Halos lumuwa ang mga mata ni Camila nang makita niyang bumagsak sa lupa si Miguel. "Miguel!" Sigaw niya at mabilis siyang lumuhod sa tabi nito. Nakita niyang nakapikit ito. Nang damhin niya ang ulo nito ay nahindik siya nang makitang may dugo na rin sa kamay niya. Umakyat ang lahat ng galit niya sa kanyang ulo. Galit na binalingan niya si Alessandro. "Hayop ka!" Akmang susugurin ito ni Camila. Ngunit nagsilapitan ang mga tauhan nito. Itinutok nila ang mga hawak na baril sa kanya. Wala na siya nagawa kung hindi ang umiyak na lang at muling lumuhod sa tabi ni Miguel. Nahihirapan man siya sa pwesto niya, ay pinilit niyang kalungin ang ulo ng kanyang asawa. "Miguel, I'm sorry." Umiiyak niyang saad rito. Parang gripong tumutulo ang luha niya. "Hey, what happened here?" Hindi pinansin na Camila ang tinig. Ang alam niya ay boses ng babae ang kanyang narinig. "Alessandro, what did you do?" Sigaw naman ng babae. Halos mabingi naman si Camila sa lakas ng boses nito, kaya napilitan siyang lingunin ito. Pakiwari niya ay nakakita siya ng multo. Nang matunghayan ang hitsura ng babae, para siyang humarap sa salamin dahil ang babaeng nakatayo malapit sa kanya ay kamukhang kamukha niya. Wala silang pinag-iba maliban sa paraan ng pananamit nito. Nakasuot ito ng baseball cap, puting crop top, itim na leggings, at pinatungan ng mahabang jacket. Running shoes naman ang panyapak nito. "Claire? Mi amor?" Napaawang naman ang mga labi ni Camila nang marinig ang pagtawag ni Alessandro sa babae. Ito pala si Claire. Kaya naman pala hindi katakatakang pagkamalansiya na si Claire dahil kamukhang kamukha niya ito. "What are you still standing there? Call the doctor or the ambulance. Make it quick!" Sunod-sunod na utos ng babaeng kamukha niya. Mabilis naman nag-utos si Alessandro. Agad na nagtakbuhan ang mga tauhan nito. Tanging silang apat na lang ang natira sa harapan ng bahay. Napansin niyang lumuhod ang babaeng kamukha niya sa kanyang tabi. Nagulat na lang siya nang yakapin siya nito. "I'm sorry, bunso. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Sana mapatawad mo ako." Umiiyak nitong sabi sa kanya. Hindi naman nakakilo si Camila. Parang nablangko ang utak niya sa kanyang narinig. Bakit siya nito tinawag na bunso? May kaugnayan ba siya sa babaeng ito bukod sa magkamukha silang dalawa? Lumapit naman sa kanila si Alessandro. Hinila nito ang babae. "Mi amore," masuyong sabi nito. "Don't touch me." Asik naman ang babae. Tinabig nito ang kamay ni Alessandro. "Please, mi amore." Pakiusap naman ni Alessandro. Muli na naman sana nitong hihilahin ang babae. Ngunit tumayo ito at pinagkahampas ang dibdib ng lalaki. "You bastard! Why did you shoot him? Why did you have to kill him?" Hindi naman umimik si Alessandro. Tahimik lang ito at hinahayaan ng babae sa ginagawa nito. Patuloy naman sa pag-iyak si Camila. Basang-basa na ang mukha ni Miguel ng mga luha niya. Nagiging malabo na rin ang mga mata niya dahil tuloy-tuloy ang pag-iyak niya. Hindi na niya namalayan ang nangyayari sa paligid niya kaya nagulat na lang siya nang may lumapit sa kanya na medics. May kumuha ng katawan ni Miguel habang inaalalayan siyang tumayo. Akmang susundan niya ang medics ngunit pinigilan siya ng babaeng kamukha niya. "Hindi mo na kailangang sumama sa kanila. Dadalhin na nila sa ospital ang asawa mo. Sumunod na lang tayo roon." Wika naman ito sa kanya. Tiningnan lang ito ni Camila bago muling ibinalik ang tingin sa medics na nagbubuhat ng stretcher kung saan nakahiga si Miguel. May isa pang stretcher na binubuhat. Si Rodel naman ang nakahiga roon. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari rito, pero mukhang nabaril din ito dahil may mga dugo sa katawan nito. Ipinasok sa magkabilang ambulansya ang katawan ng dalawa. Nang umalis na ang ambulansya, saka palang nilingon ni Camila ang babaeng kumausap sa kanya kanina. "Halika na, nandoon na ang sasakyan." Wika nito. Hinawakan nito ang kamay niya sa kaiginiya siya sa naghihintay na SUV. Wala ng lakas para magprotesta pa si Camila, kaya sumama na lang siya. Nasa backseat sila ng babaeng kamukha niya. Nasa tabi naman ng driver si Alessandro. "Ako nga pala si Claire Marie Miranda." "Claire." Inilahad nito ang kamay sa kanya.
Ilang segundong nakatitig lang si Camila sa kamay ni Claire. Hindi siya makapaniwalang kaharap na niya ngayon ang babaeng nagdulot ng maraming problema at kapahamakan sa kanya. Umiwas siya ng tingin dito. Ibinaling niya ang mga mata sa may bintana. I'm sorry, Camila. Hindi ko sinasadyang mapahamak ka at ang asawa mo. Dahil lang sa magkamukha tayo. Sorry talaga. Nakakunot ang noo ni Camila nang lingunon niya si Claire. Camila Marie ang tunay mong pangalan. Mas panganay lang ako sa iyo ng kalahating oras. Pero isang oras pagkatapos kang maipanganak ni Mama, namatay din siya para mabayaran ang bill ni Mama sa ospital at maipailibing din siya na maayos. Napilitan si Lola na ibenta ka sa isang mag-asawang mayaman. Bata pa lang ako, lagi ka nang ikinukwento sa akin ni Lola. Kaya noong magdalaga na ako, nagdesisyon ako na hanapin ka. Masaya na ako kahit hindi kita makasama. Basta makilala lang kita. Pero hindi ko alam na iyong paghahanap ko sa'yo magiging dahilan pala ng ikapapahamak mo. I'm sorry about that. Hindi naman nagsalita si Camila. Hindi niya alam kung paano magre-react sa katotohanang naririnig. Alam niyang ampun lang siya, pero hindi niya inaasahang may kakambal pala siya. Don't worry. Maghahanap si Alessandro ng pinakamagaling na doktor dito sa US. Babayaran din niya ang lahat ng gastos. Kapag hindi nabuhay ang asawa mo, ako na mismo ang magpapakulong kay Alessandro. Seryosong saad naman ni Claire. Mi amore. What? Shut your mouth, Alessandro. I'm not talking to you. Hindi makapaniwala si Camila sa kanyang narinig at nakikita. Ang nakakatakot na Alessandro, tumitiklo pala kay Claire. Nang makarating sila sa ospital, ay itinutulak ng stretcher si Miguel papunta sa operating room. Hindi na sila pinayagang pumasok pa, kaya sa labas na lang sila naghintay. Hinila siya ni Claire at pinaupo. Napansin niyang uupo rin sana si Alessandro, ngunit pinukulan ito ni Claire na matalim na titig. Walang nagawa ang lalaki kung hindi tumayo na lang at sumandal sa pader na nasa tabi nila. Sa hitsura nito, nagmumukha itong bodyguard nila ni Claire. Sige, umiyak ka lang. Ilabas mo ang lahat ng sama ng loob mo. Huwag mong ipunin dahil baka lalo kang mahirapan. Wika naman ni Claire sa kanya habang hinahagod nito ang likod niya. Parang nakahanap naman ng kakampi si Camila. Napasandal siya sa balikat ni Claire. Tinapik-tapik naman ni Claire ang braso niya. Patuloy siya sa tahimik na pag-iyak hanggang sa kusa siyang mapagod. Sa tagal na paghihintay nila, nagsimulang bumigat naman ang talukop ng kanyang mga mata. Napapikit siya. Hindi niya namalayang tuluyan na siyang nakatulog. Nagising na lang siya nang maramdaman na may yumuyugyug sa balikat niya. Napilitang siya magmulat ng mga mata. Mukha ni Claire ang una niyang nakita. Gising na. Kakausapin ka raw ng doktor. Wika naman ito sa kanya. Noon niya napansin ang lalaking nakasuot ng lab coat. Nakausap naman ni Alessandro. Tumikim ng malakas naman si Claire habang inaalalayan siyang tumayo nito. Napasulyap naman ang doktor sa kanila. Lumapit sa kanila ang doktor. Are you the wife of the patient? Tanong naman nito. Yes, doctor. Your husband is out of danger at the moment. He will be brought to the recovery room. Let us wait for him to wake up. Wika naman ito sa kanya. Napakurap naman si Camila. When is he going to wake up? We cannot be sure of that. It might be another 2 hours or longer. It depends of him. Okay. I'll just wait for him to wake up. Thank you, doctor. Tinanguan lang naman siya ng doktor bago ito umalis. Hindi nagtagal, inilabas na si Miguel. Sinundan na lang nila ito sa kwarto. Hindi natupad ang sinabi ng doktor na magigising si Miguel sa susunod na 2 oras. Inabot na ito ng ilang oras hanggang maging 1 araw. Ngunit nanatili itong tulog. Kinabahan siya ng husto nang kausapin siya ng doktor. Your husband fell into coma. No one knows when he's going to wake up. Mabuti na lang at nakaupo si Camila nang sabihin iyon ng doktor. Kung sakaling nakatayo siya, baka bumagsak siya sa sahig. Sa lahat ng problemang pinagdaanan nilang mag-asawa, ito na yata ang pinakamahirap at pinakamasakit. Buhay at kamatayan na ang pinag-uusapan nila. Sa sitwasyon nila ni Miguel, ngayon ay nakikipagpatintero ito kay kamatayan.
Wala siyang magawa sa kalagayan nito, maliban sa manalangin at umasang magbibigay ng milagro ang may likha at magbigay ng buhay muli dito. Hindi siya iniwan ni Claire kahit saglit lang. Tanging si Alessandro ang umaalis ngunit bumabalik din agad. Sa nangyari kay Miguel, hindi niya alam kung sino ang sisisihin. Hindi niya pwedeng ibagsak ang lahat ng sisi kay Alessandro o kay Claire. May kasalanan din naman kasi siya. Kung sana naging malambot lang ang puso niya at tinanggap niyang muli si Miguel noong sinusuyo siya nito, hindi sana sila aabot sa puntong ito. Ngayon niya napatunayan na hindi lahat ng oras kailangang maging matigas. Pinakamaganda pa rin pala ang magpatawad sa mga taong nagsisisi. Naging sarado lang kasi ang isip niya. Yung ibang lalaki nga, nangaliwa na pero pinatawad pa rin ang asawa nilang babae. Dapat sana ganun din ang ginawa niya, lalo na at hindi naman siya niloko ni Miguel. Nagkataon lang na nabawasan ang pagtitiwala nito, kaya sila nagkagulo. Naalala na naman niya si Honey, na siyang punot dulo ng problema nilang ito. Kapag magaling na si Rodel at nakalabas na ng hospital, pagkikiusapan niya itong asikasuhin ang kaso ni Honey para masigurong mabubulok na ito sa bilangguan. Napakawalang hiya ng babaeng yon. Pangatlong araw na ni Miguel sa hospital nang magpaalam sa kanya si Claire. Uuwi lang muna ako sa bahay. Maghahanap ako ng maisusuot mong damit. Huwag kang mag-alala dahil may mga nurse naman dito na kasama mo at may mga nakabantay sa labas. Babalik din ako kaagad. Okay. Niyakap pa siya ni Claire. Kapag hindi nagising si Miguel, hihiwalayan ko si Alessandro sa ayaw at sa gusto niya. Hindi ko maaatim na magkaroon ako ng masayang buhay, samantalang ikaw ay naghihirap at nag-iisa. Wika nito na kumalas sa kanya. Hindi alam ni Camila kung ano ang isasagot sa sinabi ni Claire, pero natutuwa siya sa concern na ipinapakita nito. Mas matindi pa itong mag-alala kaysa sa mga nakalakhan niyang magulang. Pag-alis ni na Claire at Alessandro, umiiyak si Camila habang kinakausap si Miguel. Gumising ka na, Miguel. Hinihintay ka namin ng anak mo. Hindi pa alam ni Marcos na nandito ka. Kailangan ka namin. Hindi na ako aalis sa tabi mo basta gumising ka lang. Pero kahit araw-araw niyang kinakausap ang kausap, wala pa rin nangyayari. Hindi pa rin nagkakamalay ang asawa niya. 3 buwan na ang lumipas at nanganak na siya. Ngunit wala pa ring malay si Miguel. Halos panghinaan na siya ng loob. Doon na rin siya mismo sa hospital na iyon nanganak. Maayos naman ang panganganak niya sa anak nilang babae na pinangalanan niyang Marga. Hindi ito pwedeng manatili sa hospital na kasama siya. Kaya iniuwi muna ito ni Claire at ito na mismo ang nag-aalaga rito. Umuwi na rin kasi sa Pilipinas si Rodel para asikasuhin ang kaso ni Honey. Dumalaw na rin ang mga magulang ni Miguel. Nag-stay rin sila ng ilang araw pero hindi sila maaaring magtagal dahil naiwan si Marcos sa Pilipinas. Dumalaw na rin minsan si Miss Minerva at napaiyak ito na makita siya at si Miguel. Sa araw-araw pa rin na pumupunta ng hospital si Claire, ngunit hindi ito nagtatagal. Minsan gusto na niyang sumuko pero kapag naaalala niya ang mga anak nila ni Miguel, lumalakas ulit ang loob niya. Kaya kinakausap pa rin niya lagi ang asawa at umaasang may darating na milagro. Eksaktong 3 buwan mula nang maipanganak niya si Marga, nang magmilagro naman ang langit. Nakayup-yup siya noon sa tabi ni Miguel. Ang isa niyang kamay ay nakahawak sa palad nito. Nang maramdaman niyang parang may gumagalaw. Hindi niya pinapansin noong una dahil sa pag-aakalang nag-iilusyon lang siya. Ngunit nang marinig niya ang mahinang pagtikhim, saka siya nag-angat ng ulo. Napatingin siya kay Miguel. Halos maluha siya na makitang nakamulat nga ito. Miguel? Miss Beautiful. Mahina lang ang pagsasalita nito. Ngunit malapad ang ngiti ng asawa niya. Agad na niyakap ni Camila si Miguel at humagulhol. Ilang minuto siyang umiiyak bago siya kumalas dito. Noon niya naalala na pindutin ang buzzer na ginagamit para tawagin ang mga nurse. Salamat sa Diyos at gising ka na. Saad niya habang nagpupunas ng kanyang luha. Gaano ba ako katagal na nakatulog?
6 months kaya yun. Akala ko nga iiwan mo na kami. Nina Marcos at Marga. Naiiyak na naman siya. Marga? Sinong Marga? Yung baby girl natin. Ipinakita niya ang tiyan na impis na. Nalaki naman ang mga mata ni Miguel. Nanganak ka na? Opo, nanganak na ako habang natutulog ka. May itatanong pa sana si Miguel. Ngunit pumasok na ang doktor at ang nurse nito. Inasikaso nila si Miguel. Kaya tumabi muna siya. Masayang masaya siya. Dahil dininig ng Diyos ang panalangin niya. May hinihintay ba tayong bisita? Nagtatakang tanong ni Miguel habang inaayos nito ang suot na polo. Nakaharap kasi ito sa life-size mirror. Darating ang mga kapatid ko at iyong pamilya nila. Sagot naman ni Camila na lingunin ang kanyang asawa. Nakaupo naman siya sa harapan ng kanyang dresser at kasalukuyan nagsusuot ng sandals. Okay. Muling humarap si Miguel sa salamin. Matagal ka pa ba dyan? Hindi. Patapos na ako. Sagot naman ni Camila nang hindi tumitingin sa asawa. Tumayo na siya. Eksakto naman nakatayo na rin sa harapan niya si Miguel. Yumuko ito at inilapit ang mukha sa leeg niya. Ang bango mo talaga, Miss Beautiful. Tumaas naman ang kilay ni Camila. Idinikit ni Miguel ang labi nito sa kanyang tainga. Nakaramdam agad ng kuryente si Camila. Sinubukan niyang itulak ang asawa. Ngunit pinagsalikop nito ang dalawang kamay sa baywang niya. Hindi na siya tuloy makagalaw. Miguel, ano ba? Darating na ang mga bisita. May pag-alalang saad naman niya rito. Mamaya pa sila darating. 10 ang sinabi mo, hindi ba? 9:30 pa lang ah. Sabi naman ni Miguel nang itaas nito ang kamay sa may suot na relo. Akmang kakawala siya sa asawa ngunit mabilis namang ibinalik ni Miguel ang kamay nito sa baywang niya. Sandali lang naman to, Miss Beautiful. 10 minutes lang. Wika ni Miguel bago nito dinilaan ang likod ng kanyang tainga. Napakagatlabi naman si Camila. Gusto niyang pagbigyan ng asawa dahil alam niyang ilang araw nilang hindi ginagawa iyon. Dumating kasi ang menstruation niya at kahapon lang natapos. Pero may darating silang bisita ngayon. Inimbitahan niya ang mga kapatid para sa isang salo-salo. 1 taon na kasi ang lumipas, magmula na magising ang asawa niya mula sa 6 na buwan nitong pagkakakomatos. Nakauwi na rin sila ng Pilipinas. Ilang buwan na magmula noon nang matagpuan ni Rodel si Stella. Maayos na rin ang pagsasama ni Claire at Alessandro. Halos araw-araw niyang nakakausap ang kapatid. Kahapon ay ibinalita nitong dumating sila sa Pilipinas at kasalukuyang nakatira sa isa sa mga bahay ni Alessandro sa Cavite. Kaya naman inimbitahan niya ang mga kapatid sa kanilang bahay para may makasama siya na mag-celebrate. Pinakiusapan pa niya ang mga kapatid na pasuotin ang mga asawa nila ng dark gray na polo shirt para katerno nila ng suot ni Miguel. Pumayag naman si Stella, pero ang sabi ni Claire ay dapat pare-pareho din sila na magkakapatid ang suot na damit. Nang sumang-ayon naman si Stella, agad siyang inutusan ni Claire na bumili ng bestida para sa kanilang tatlo at sa kanilang mga anak. Kaya kahapon din ay napasugod si Camila sa main branch ng The King Super Mall. Bumili siya ng floral print na bestida para sa kanilang tatlo. Ipinahatid na lang niya sa bahay ng kanyang mga kapatid ang nabili niya para sa kanila. Siguradong magugulat ang mga asawa nila kapag nagkita-kita sila mamaya. Miguel, tama na. Awat niya sa asawa nang bumaba ang labi nito sa kanyang leeg. Ngunit hindi siya pinapansin ng kanyang asawa. Patuloy lang ito sa paghalik sa kanya. Napasingha pa siya ng maramdaman nang bahagyang kinakagat nito ang balat niya. Miguel naman, huwag mo akong lalagyan ng kiss mark ha. Why not, Miss Beautiful? May asawa ka naman. Walang masama roon. Anas nito sa pagitan ng paghalik sa kanya. Pero may bisita tayo. Reklamo naman niya rito. Tumawa lang naman si Miguel. Pinakawalan siya nito, akala niya. Hindi na nito itutuloy ang balak gawin. Ngunit nagulat na lang siya nang bigla itong lumuhod sa harapan niya. Pinantilatan naman ni Camila ang asawa. We can't do that now. Parating na sila. Muli niyang giit dito. Ngunit para namang bingi si Miguel. Parang wala itong narinig. Itinaas nito ang laylay ng bestida niya. Pero bago pa nito maipasok ang kamay sa loob ng damit niya,
Bigla silang nakarinig na malakas na busina ng sasakyan. Napamura naman at inis na sigaw si Miguel. Natawa na lang si Camila habang kinukuha sa kamay ng asawa ang parte ng damit niyang hawak nito. Napatayo na rin si Miguel. Akala niya ay tapos na sila. Ngunit nanlaki ang mga mata niya nang hinalika ng asawa ang gilid ng labi niya. "We'll do the 69 later, Miss Beautiful. Don't forget that." Wika nito bago siya tinalikuran. Napabunting hininga na lang si Camila. Ilang beses na rin nilang ginagawa iyon sa mga nakalipas na buwan. Pero ang alam niya, dog style ang paboritong posisyon ng asawa niya. Nang maisip ang bagay na iyon ay nakaramdam ng bahagyang init si Camila sa pagitan ng kanyang mga hita. Kung hindi lang siguro dumating ang mga bisita nila, baka nga pinagbigyan na niya ang asawa niya. Gusto rin naman niya ang sinasabi nito. Paglabas niya ng walk-in closet ay eksakto namang palabas na ang asawa sa kwarto nila. Akala niya ay aalis na ito, ngunit napangiti siya nang tawagin siya nito. "Halika na, sabay na tayong lumabas." Wika nito sa kanya. Hinawakan ni Miguel ang door handle. Kumapit naman siya sa braso nito. Nang makababa sila mula sa hagdanan, sinalubong sila kaagad ni Claire. "Bunso!" Bulalas nito sabay yakap sa kanya. Habang nakayakap siya sa kapatid, napansin ni Camila mula sa kanyang mga mata na lumapit si Alessandro sa asawa niya. Bigla silang naghiwalay ni Claire nang marinig ang sinabi ni Alessandro. "Bakit magkapareho tayo ng suot? Hindi ba dapat magtanong rin ako sa'yo?" Sagot naman ni Miguel. Napabungas-ngas naman si Claire. "It's okay, Alessandro. Camila and I are wearing the same dress as well." Wika naman ni Claire nang lapitan ang asawa nito. Napakamot na lang ng ulo si Alessandro. Nakakunot naman ang noo ni Miguel nang mapatingin si Camila sa asawa niya. Mukhang may sasabihin pa ito nang bigla na lang bumukas ang main door. Pumasok naman si Stella at Rodel. Sinalubong ito ni Camila at niyakap ang kapatid. At kinamaya naman siya ni Rodel. "Hey, why we are in uniform?" Nilingon ni Camila sa Rodel na nagpalipat-lipat ang tingin kina Miguel at Alessandro. "Pakana mo siguro ito, Miss Beautiful." May diing sabi naman ni Miguel. Napangiti na lang si Camila. "Bagay naman sa inyo, hindi ba?" Bago pa may makapag-react sa sinabi ni Camila, nakarinig na sila ng sigawan. "Mami! Mama! Mami!" Napatingin silang lahat sa pinanggalingan ng mga tinig. Tumatakbo palapit sa kanila sina Bethany, Shiloh, ang kakambal na anak ni Stella at ni Rodel. Kasunod nila si Aiden, ang anak ni Claire at Alessandro. Nasa likod ng mga ito si Marcos habang inaakay ang bunsong kapatid na si Marga. "Oh my goodness! Why we are wearing the same clothes?" Nagtatakang tanong naman ni Rodel. "Why not? Bagay naman sa ating lahat ah. Kayong mga lalaki, naka-gray ng polo shirt at kami mga babae naman, naka-floral print dress." Paliwanag naman ni Claire. "Fine, what else we can do?" Wika naman ni Miguel. "Okay, tara na sa labas. Doon ang kainan. Hindi rito sa loob." Wika naman ni Camila. Binuhat na niya si Marga. Inakay naman ni Miguel si Marcos. Sumunod naman sa kanila si Stella at Rodel na may kanya-kanyang hawak na anak. Si Alessandro naman hinawakan sa isang kamay si Aiden. Tapos kumapit sa kabilang kamay niya si Claire. Nang makarating na sila sa likurang bahagi ng bahay, naabutan nila ang ilang maid na nag-aayos ng pagkain sa mesa. "Okay mga bata, maglalaro tayo ha?" Aniya sa mga bata. Nagsilapitan naman ang mga bata sa kanya. "What should we play, tita?" Tanong naman ni Bethany. "I will ask you to bring me something. The first one who could bring me to the things I asked for will be the winner." Paliwanag naman ni Camila. Nagtatalo naman sa tuwa si Bethany. Pumalakpak naman si Aiden. Habang nakatingin lang sa kanya si Shiloh at Marcos. "Okay, let's start. Bring me a coin." Wika naman ni Camila. Mabilis na tumakbo si Bethany papunta kay Stella. Si Aiden naman ay patakbong lumapit kay Claire. Samantalang si Shiloh naman ay mabilis na lumakad patungo kay Rodel. Tinakbo naman ni Marcos ang kinaroroonan ni Miguel. Habang hinihintay ni Camila ang mga bata, sininyasan niya ang isang maid na dalhin sa kanya-kanyang basket na puno ng regalo.
Namimili pa siya ng ipapapremyo nang marinig niyang may sumigaw sa pangalan niya. Tita Camila! Hiyaw naman ni Bethany habang tumatakbo ito. Kasunod lang nito si Aiden, ngunit naunang nakarating sa kanya ang panganay ni Stella. Napangiti ng malapad si Camila na makita ang 5 pisong barya na inabot ni Bethany sa kanya. Okay sweetie, here's your prize. Thank you tita. Pumalakpak pa si Bethany bago nito tinanggap ang regalo. You're welcome sweetie. Next. Nakapitong round sila ng Bring Me bago tinapos ni Camila ang laro. 3 premyo ang napalanunan ni Bethany, 2 kay Aiden at tig-isa naman sina Marcos at Shelo. Kain na tayo, pagod na ang mga bata eh. Wika naman ni Stella. Okay tara na, yaya naman ni Camila. Pinaupo na niya ang mga bata sa bilog na mesa na nakalaan para sa mga bata. May 6 na upuan doon. Nauna nang nakaupo si Marga at ang yaya nito. Nagkanya-kanyang upo na rin sina Marcos, Bethany, Shelo at Aiden. Sininyasan na niya ang mga yaya ng mga bata na asikasuhin sila. Nang pumunta naman siya sa kabilang mesa, tanging sina Stella at Rodel lang ang naroroon na kasama ni Miguel. Nasaan sina Claire at Alessandro? Ang sabi ni Claire, magbabanyo lang daw siya. Sagot naman ni Stella. Ganoon ba? Sige, kumain na tayo. Uupo na sana si Camila nang bigla na lang magsalita si Miguel. Wait Miss Beautiful, kanina pa umalis ang kapatid mo. Baka naligaw na sila ng asawa niya. Sunduin mo na natin. Tinaasan niya ng kilay ang asawa. Ikaw na lang, wala silang kasama rito. No, samahan mo na lang ako para mabilis natin silang makita. Wika naman ni Miguel. Hinawakan na siya nito sa kamay kaya hindi siya nakapalag. Nang makapasok sila sa kabahayan, agad nagtungo si Camila sa banyo. Dito ako maghahanap, doon ka na lang sa itaas. Utos naman ni Camila sa asawa. Okay, huwag kang aalis ha. Hintayin mo ako dito. Bili naman ni Miguel. Tumango lang naman si Camila. Pagpasok niya ng banyo ay sinilip niya ang buong banyo. May 2 cubicle sa loob at maluwag na lababo. Pero walang tao sa loob. Lumabas siya agad. Naglalakad na siya papunta sa may hagdan nang makita niyang humahangos pababa si Miguel. Napakunot ang noo niya na mapatingin sa asawa. Kusa na siyang huminto sa may paanan ng hagdan at hinintay na lang na makababa si Miguel. Hindi mo ba sila nakita sa itaas? Usisa niya na makalapit sa kanya ang asawa. Nandoon sila. Tara balikan na natin sina Stella at Rodel. Ha? Bakit hindi mo pa sila tinawag? Napalatak naman ang asawa niya. Hindi sila pwedeng istorbohin Miss Beautiful. Tinaasan niya ng kilay si Miguel. Ano? Hindi pwede yan. Ako na ang tatawag sa kanila. Nagmamadaling inakyat ni Camila ang hagdanan. Miss Beautiful, huwag na. Bumalik na lang tayo sa labas. Awat naman ni Miguel sa kanya. Pero lalo namang naiinis si Camila. Siya ang may-ari ng bahay. Bakit ibang tao ang masusunod at hindi siya? No, tatawagin ko na muna sila. Huwag silang umasta na parang sila ang may-ari nitong bahay. Anin na Camila habang umaakyat ng hagdanan. Narinig niya ang malakas na buntong hininga ng asawa niya. Nasa kalagitnaan na siya ng hagdan nang maabutan siya nito. Miss Beautiful, baka magulat ka lang sa makikita mo. Balikan na lang natin sila sa labas. Masuyong saad naman ni Miguel sa kanya. Hindi na lang niya pinansin ang asawa. Basta nagpatuloy siya sa pag-akyat. Dumiretso siya sa common bathroom sa pangalawang palapag ng bahay. Akmang pipihitin na niya ang door handle nang hawakan ni Miguel ang kamay niya. Pinandilatan niya ang asawa. Suminyas naman si Miguel na huwag siyang maingay. Kaya maingat niyang binuksan ang pintuan. Muntik na siyang mapasigaw sa tanawing tumambad sa kanya. Mabuti na lang at naramdaman niyang tinakpan ni Miguel ang bibig niya. Paano ba naman siyang hindi mapapasigaw? Para siyang nanood ng skandal sa tanawing nasa harapan niya. Nakapatong sa lababo si Claire at nakalilis ang suot nitong bestida. Nakatakip din ang isa nitong kamay sa mismong bibig. Nasa pagitan ng hita nito si Alessandro na nakakababa naman ang pantalon pati na ang panloob nito. May kahabaan ang polo nito kaya hindi niya makita ang pang-upo nito. Nakasubsob ang mukha nito sa dibdib ng kapatid niya.
habang bumabayo ito na mabilis. Hindi na nakagalaw si Camila sa kinatatayuan, kaya si Miguel na ang humila pasara sa pintuan. Pagkatapos hinawakan siya nito sa isang kamay at iginiya patungo sa hagdanan. Sabi ko sa'yo, huwag ka nang tumuloy pero makulit ka. Kastigo naman ni Miguel habang binabagtas nila ang hagdanan. Malay ko ba naman gumagawa ng milagro ang dalawang yon? Hindi mo naman kasi sinabi. Paninisi pa ni Camila sa kanya. Kailan ko pang sabihin na nagme-make love ang kapatid mo at ang asawa niya? Napabuga naman ng hangin si Camila. Pero unethical yun eh. Sa ibang bahay pa talaga nila ginawa yun. Paano kung nakita sila ng mga bata? Hindi naman mangyayari yon dahil busy ang mga bata. Hayaan mo na. Hindi na lang siguro makapagpigil sa isa't isa. Pinaikot na lang ni Camila ang mga mata niya. Una sa yung dalawa. Usisa naman ni Stella. Nang bumalik sina Camila at Miguel. Nagkatinginan naman silang mag-asawa. Naiwan pa sila sa itaas. Masama yata ang pakiramdam ng kapatid ninyo. Inaasikaso ng asawa niya. Pagsisinungaling naman ni Miguel. Nagpatay mali siya naman si Camila. Tapos na ba kayo? Kain lang kayo ha? Pag-iiba ni Camila sa usapan. 10 minuto pa ang lumipas bago nagpakita sina Claire at Alessandro. Pasensya na, natagalan kaming bumalik. Sumakit kasi ang tiyan ko kanina. Pagdadahilan ni Claire nang umupo sa tabi ni Camila. Tinaasan ito ng kilay ni Camila. Kaya pala hindi ka iniwan ni Alessandro. Sabad naman ni Miguel. I don't want to leave her alone upstairs, so I stayed. Napatingin silang lahat kay Alessandro sa sinabi nito. Did you understand what Miguel said? Usisa naman ni Stella. I understand a little of Filipino. Kaunti lang. Iminiwestra pa ni Alessandro sa daliri nito. Oh, that's nice. Masayang saad naman ni Rodel. Ipinagpatuloy na nila ang pagkain. Naunang tumayo sa mesa ang mag-asawang Stella at Rodel. Magkasunod naman na tumayo sina Miguel at Alessandro para tingnan ang mga bata sa kabilang mesa. Nang makalayo na ang mga kasama nila, hinarap ni Camila ang kakambal. Sa susunod na gumawa kayo ng milagro sa pamamahay ko, matuto kayong maglock ng pintuan ha? Namula naman ang buong mukha ni Claire. Sorry sis, inatake lang talaga ako ng hormones ko. Hindi ako makapagpigil. Ganito yata kapag naglilihi, tumataas din ang appetite. Nalaki naman ang mga mata ni Camila. Hindi pa nangyari iyon sa kanya. Ayaw niyang isipin kung ano ang maaari niyang gawin kapag sa kanya nangyari iyong sinasabi ni Claire. Pagkatapos nilang kumain, pinuntahan pa rin nila ang kanilang mga anak. Tita, where is my mommy? Tanong naman ni Cielo. Alam niyang bunso ni Stella ang kausap niya dahil sa kulay ng ribbon sa ulo nito. Baby pink iyon at paboritong kulay nito. I don't know. Nagpalingalinga sa paligid si Camila. Hindi nga niya makita ang kapatid, pati na rin si Rodel. Saan ba nagpunta ang mag-asawang iyon? Naiiyak na ang pamangkin niya kaya lumuhod siya at pinagpantay ang mukha nila. Stay here sweetie. I will go and look for your mommy. Go on and play with Bethany, Marcos and Aiden. Hinalikan pa niya ang noo ng bata. Nakangiti namang umalis ito at bumalik sa kapatid at mga pinsan nito. Nagkakamot ang ulong naglakad siya papasok na kanilang bahay. Saan ka na naman pupunta, Miss Beautiful? Nilingon ni Camila si Miguel na hindi niya namalayang nasa likuran lang pala niya. Hahanapin ko lang si Stella. Umiiyak na yung isang anak niya. Samahan na kita. Baka kung saan ka na naman makarating. Napairap naman si Camila. Hindi na niya pinatulan ang biro ng asawa. Nang makarating sila sa kusina ay tinanong nila ang mga maid kung may nakakita kina Stella. Wala daw nakapansin sa kanila. Umakyat sila sa ikalawang palapag. Ngunit wala ang mag-asawa. Nakarating pa sila sa ikatlong palapag pero wala silang nakita. Nakakainis naman. Nasaan ba mga yon? Baka nasa ground floor lang. Wika naman ni Miguel. Napanguso naman si Camila. Muli silang bumaba ni Miguel sa hagdanan. Sa susunod, magpalagay ka na nga ng elevator dito sa bahay. Nakakapagod ang umakyat at bumaba. Reklamo naman ni Camila. Iyon ang next project ko, Miss Beautiful. Pagdating nila sa living room, ay wala rin doon ang mag-asawa. Kinakabahan ako wika naman ni Camila nang makarating sila sa dining room. Iihi lang muna ako.
Lumiko siya sa banyo na malapit sa kanaroroonan nila. Ngunit nagulat siya nang mapansin na nakalak ito. Naiinis siya na bumalik kay Miguel. Tapos ka na ba? Tanong naman ni Miguel. Hindi pa nga eh. Nakalak naman. Ano? Paano nakalak gayong? Wala namang gumagamit dyan. 3 kasi ang CR sa ground floor. Isang common CR para sa mga bisita. Mayroon din para sa mga maid. Ang pangatlo ay iyong malapit sa dining room kung saan bihirang gamitin. Doon na lang ako sa may kusina. Tinalikuran na ni Camila ang asawa. Paglabas niya ng banyo ay kausap ni Miguel ang mayordoma. Halika, buksan natin yung isang CR. Baka may nakulong roon. Yakag naman ni Miguel. Binalikan nga nila ang CR. Si Miguel ang nagbukas. Pero gustong magsisi ni Camila dahil hindi niya inaasahan ang makikita sa loob. Nakaupo sa bowl si Rodel at nakapatong naman si Stella sa kandungan nito. Nakababa ang pantalon ni Rodel, samantalang nakataas naman ang damit ng kapatid niya. Nakahawak si Rodel sa baywang ng kapatid niya habang itinataas at ibinababa ito sa kandungan nito. Napakagatlabi siya. Tinakban din niya ang mga mata ni Miguel, saka maingat niyang isinara ang pintuan. Pagkasara niya sa pintuan, hinila niya agad ang asawa palayo sa CR. Hindi sila nagpahalata sa mga maid na nadaanan nilang nang palabas na sila ng bahay. Ayoko na silang papuntahin dito. Ginagawa nilang motel ang bahay natin. Kulang na lang magpapadyak sa inis si Camila. Hayaan mo na, sa CR lang naman sila. Hindi naman sila nakarating sa mga kwarto. Isa pa mga kapatid mo naman ang mga yon. Kahit na, nakakahiya eh. Paano na lang kung ibang tao makahuli sa kanila? Tumawa na lang si Miguel. Nandiyan na pala kayo. Uuwi na kami. Inaantok na si Aiden. Wika naman ni Claire nang lapitan sila nito. Nakipagbeso naman ito kay Camila. Lumapit na rin si Alessandro na akay sa isang kamay si Aiden. Nasaan na ba si Stella? Usisa naman ni Claire. Nandito na kami. Napalingon naman si Camila na marinig ang tinig ng kapatid. Saan naman kayo nanggaling? Kanina pa kami naghahanap sa inyo. Mataray niyang tanong dito. Doon sa rooftop. Sinilip namin iyong view sa taas. Tugon naman ni Stella. Umirap naman si Camila. Naramdaman niyang bumaba ang kamay ni Miguel sa balikat niya at pinisil siya rito. Ganoon ba? Nag-enjoy ba kayo sa view? Tanong naman ni Miguel. Oo bro, ang ganda sa itaas. Nakaka-addict. Si Rodel naman ang sumagot. Tumangutango naman si Miguel. Sa susunod sa ibang parte naman kayo ng bahay namin mamasyal. Wika naman ni Miguel. Tiningnan ng masama ni Camila ang asawa. Aalis na rin kami. Wika naman ni Stella. Dapat lang, magdidisinfect pa kami ng bahay ko. Inis na sabi naman ni Camila. Okay, thank you ate. Papasya na lang uli kami sa susunod na bakasyon. Wika naman ni Stella. Kami siguro baka sa susunod na taon na lang. Singit naman ni Claire. Hindi na umimik si Camila. Naiinis pa rin kasi siya sa mga kapatid. Sure, you're always welcome to our humble home. Siniko naman ni Camila si Miguel. May gana pa talaga ang asawa niya na sabihin iyon. Nang makaalis na ang mga bisita nila ay inasikaso naman ng mag-asawa ang 2 bata. Napagod yata ang mga ito, lalo na si Marcos. Kaya 6:00 pa lang ng hapon ay nakatulog na ang 2 anak. Sila naman ay naghapunan pa bago tumuloy sa kanilang kwarto. Katatapos lang na Camila na mag-shower at nakasuot lang siya ng bathrobe nang lumabas siya ng banyo. Tutuloy na sana siya sa walk-in closet, ngunit humarang si Miguel sa harapan niya. Bakit hindi ka pa rin nagbibihis? Nauna kasing mag-shower si Miguel, pero hanggang ngayon ay nakatapis pa rin ito ng tuwalya. Hindi na kailangan Miss Beautiful. Gusto ko kasi, nakahanda na ako. Nakangising saad nito. Pagkatapos ay walang sabi-sabing tinanggal nito ang tuwalya sa katawan. Napatakip naman ang kanyang bibig si Camila na makitang tayong-tayo ang alaga ng asawa niya. Kaunti na lang at aabot na ito sa pusod nito. Mabilis namang tinanggal ni Miguel ang tuwalyang nakatakip sa ulo niya. Saka nito inalis ang kanyang bathrobe. Ni hindi magawang makapagprotesta ni Camila, lalo na nang itulak siya ng asawa pabalik sa loob ng banyo. Get inside the bathtub, Miss Beautiful. Maring utos ni Miguel sa kanya. Nang hindi agad kumilos si Camila ay binuhat na siya ni Miguel. Maingat siya nitong inihiga sa loob ng bathtub.
Pagkatapos muli itong lumabas. Pagbalik nito ay dala na nito ang isang tube ng lubricant. Pinahira nito ng lubricant ang pagkababae niya, maging ang alaga nito. Naiinggit ako sa pinagagawa ng mga asawa ng iyong mga kapatid. Wika ni Miguel bago nito pinaghiwalay ang mga hita niya. Ipinatong nito ang mga paa niya sa magkabilang gilid ng bathtub. Napaungol naman na malakas si Camila. Nang bigla na lang ipasok ni Miguel ang alaga nito. 2 ulos lang ay sumagad na ang kahabaan nito sa lagusan niya. Mabilis ito naglabas-masok sa pagkababae niya na ikinabaliw naman niya. Napapikit na lang si Camila at ninamnam ang luwalhati na dulot ng pag-iisa ng katawan nila ni Miguel. Hindi siya naiinggit sa mga kapatid niya dahil may Miguel namang nagpapaligaya at kumukumpleto sa pagkatao niya.